Yun lang yun. Hindi man natin sasabihin mag-people power tayo, ganun. Hindi naman, ano lang, i-denounce lang natin. Kasi, ayun, nasa sa inyo yan kung mag-people power, ano, kasi ganito yan. Nung ikikwento ko, kasi ako, dati po kong Atom, August 21 movement member. Pagkamatay ni Ninoy mismo, ni Ninoy Aquino, nag-member na ako ng Atom. Nandiyan kami mismo sa Times Street, sa Quezon City, na kung saan ay binurol doon si Ninoy Aquino. Nandun kami. Nandun ako natulog din sa loob, nakapasok ako sa loob noon. Pero yung Martial, Atom, siyempre may pila yun eh. Kasi sa Cabao may pila. Yun, wala pa si Cory Aquino noon. Andun na. Wala pa si Cory Aquino, nasa Amerika pa, sila Cruz Aquino, Noynoy. Ang andun lang yung mother niya, nakikita ko. Doña Josefan pa yan, Doña Aquino. At saka si Joy Laurel. Yun, nag-uusap sila ron. Kwentuhan, ganun. Wala pa sila, Cory Aquino noon. Yun, since nung namatay si Ninoy Aquino, nung siya, ang dami talagang tao, di ba? Lumabas. Tapos lumabas sa mga tao, nakita mo naman. Tapos yun. Yun na nga, hanggang sa araw-araw na kami sa lansangan. Simula nung inilibing si Ninoy Aquino. Siyempre, kung maunti ulit tao sa libing, ito naman, Atom ulit ang nangunguna sa karsada. Halos araw-araw kami nasa karsada. Araw-araw yan. Tapos hanggang sa dumami ulit ang tao. Araw-araw, inabutan pa kayo, nabatutan na kami nung araw sa Luingyola. Naalala ko yung anniversary ng Marcialo at talagang pinaalis na kami ron sa Luingyola. Ayun na talaga, umabot kami ng 2 araw yata ron. Pero doon namin nagsimula, nakita namin talaga libre pagkain ng mga tao. Nagsa yung mga building doon, silipan sila. Nagbigay ng mga pagkain. Yun, talaga doon nagsimula eh. Tapos yun, umagahan na, yun na, nag-salta ng indisperse na kami. Sino ba hindi tatakbron? Kasi yun na yung likod, may mga baril na. Una yung binabat sa amin nun, yung tirgas. Babasay lang namin panyo namin kapit bisig. Yan. Kapit bisig, panyo. Tirgas. Siyempre, mga baril na yun, ano na yun, yung parang kami ng magbumbero, para may tubig. Para may kulay ba? Siyempre, yung huli, baril na eh. Kaya, siyempre, takbo na kami. Doon lang yun. Pero simula nun, araw-araw kaming nagmamarcha sa karsada. Hanggang sa si President Marcos ay nagpatawag na ng snap election. Doon, nung panahon ng snap election, yun, nag-volunteer naman ako dyan. Sa Cory Aquino for President Movement, CAPM, na kung saan ang boss namin dyan ay si Chino Roses. Ang opisina namin noon, sa Plywood Building, malapit sa Luneta. Plywood Building, ng CAPM. At ako, ang volunteer ko ron, ang hawak ko doon noon sa opisina, yung lahat ng mga application. Lahat application, meron akong logbook. Kung saan may mga kanya-kanya, kunyari, kung ano ba, kunyari, babasahin ko yung lahat ng nila, maganda. Babasahin ko yung mga application nila, yung mga tinatawag na form, membership form, kung ano ba may itutulong nila. Nakita ko, may nakita ko na sasakyan, nilista ko yan, pati contact number nila. Tapos, mobile system, ililipat ko sa mobile system. Iligay ko pangalan nila, pagkain, meron doon pagkain, nililista ko rin yan. Dating sa mga tinatawag na motorcade, yan, nakalista lahat yan, lahat yan, nakalista yan nung araw. Yan ang trabaho ko noon. Yan, nagkaroon ng snap election. Nung natalo si Cory Aquino, alam mo na, dahil sa pwersahan kasi kami nung araw, sa Makati nga kasama ko na si Sal Lacson pati yung camera ni Sal Lacson, binasag Hindi kami makaano sa eskwelahan. May dibaril na may mga guns. Nung araw,
hindi ka makakadaya, kung hindi sila makakadaya kung hindi nila pipwersahin na takutin ng tao na wag pumunta sa mga bawat presinto. Kaya nung mga bawat presinto, walang tao. Sila-sila lang. Oh. Si VP Binay, Jojo Binay Kutwagay, kasi siya ang namin isa sa advisor ng Atom. Kasama nila Montedrosa, yan. Yan. Si Riley Herman ang namin doon, tsaka Butch Aquino, pinaka, dyan, Ayan, ang natatandaan ko dyan noong araw. Talagang persado ang Ngayon, natalo yung doon nagsimula na yung mga mga NAMPREL pala. Ang unang-unang ang NAMPREL, pero kami na talagang na kami. Kami, bantay kami ng balota, hapit bisig na naman. Sabi nga sa akin ni General Samson nung araw you want to jail? You want to jail? Kasi hinaharang namin sila, yung mga pulis, baka kukunin nila yung mga boxes Yun. Hindi na wala talaga kami puro harassment, puro Tapos yun na, nagsimula na yun. People power na. Una, sa Makati ang dami. Kasi, yun na, si Edo Manzano, yung photographer namin doon. Naalala ko si Edo Manzano, Lea Navarro, yan, sila na, natandaan ko yan, sila. Ngayon, nung natalo, doon na nagsimula ang people power. Kasi parami ng tao noon Hindi ko na kasi kasi 1983, nagsimula kami magmarcha. Hanggang 1986, and sa people, 3 years. 3 years yan bago nagtagumpay ang people power. Yun. Talagang dumami na tao noon yung snap election. Ngayon, nung si Cardel Santos at saka si nanawagan. Ngayon, naandun ako. Nung people pa nasa loob ako ng Krame, kung saan si General Ramos nung araw, Eddie Ramos kung tawagin siya nung araw. Andun kasikit ko. Ayan, buhay pa, andyan pa si Waldy Carbonell. Ang patoto niya, siya ang hawak ng bandera sa loob ng Krame noon. Kasi noon, panahon yun. Tapos, Pereira Aguilar, nakasama ko rin sa taas yan. Kung saan si General Ramos wala pa sila Enrile noon, nasa Cam Aguinaldo pa yon. Hindi pa lumilipat yun. Si FBR pala nung araw noon, na lumalabas, na nagsasabi ng may nag-defect na ng mga 10%, mga ganun. 15% na, ganun. Labas pasok. Kada lalabas yan, ang layo na nilakad namin, mula General Edpartes, papuntang EDSA. Yung gate doon sa EDSA, dalawa kasing EDSA yan Andun. So, yun ang namin, ang people power. Ako nakasaksi din ako mismo sa loob ng... Kasi ako rin nagpapasok pala sa mga Madrid pare doon sa loob ng Krame. Kasi tatlo kami doon Una, nagsisimula pa lang people power kasi nanawagan siya. Madaling araw yun. May radyo kami lagi may radyo. Alam ka, yung radyong radyo nung araw. Yun, pag nanawagan ka, ando kagad ako sa Rami. Tatlo lang kami na ng Foods Donation and Information Center. Foods, saka yun, dami na natanggap ng mga pagkain, mga iba pa yung sa labas yung sa loob ng Krame talaga masasawa ka. Diyan ako nakakarton ako, mga t-shirt ng mga Red Perry, mga imported, mga pagkain, mga bigay kay Ramos. Medyo hindi ko na binigay yun, yung pagkain pinapahawa ng mga tao. Kasi, security reason, baka kasi siyempre, yung kay Maceda nga, yung mga pagkain Maceda, mga tray-tray, doon sa mga sundalo lang binigay yun, hindi na kila Enrile, tsaka kay Ramos. Ngayon, lumipat na si Enrile yun. Nung nandun na si Enrile. Sinshortcut ko na kasi mahaba yun Nung lumipat na si Enrile. Doon mismo, hindi matotoong sinabi nila na kinidnap sila. Anong taraw doon? Hindi rin sila sa Hawaii sa Paway pumunta. Sa Hawaii sila pinunta. Arbang kinidnap. Hindi man totoo. Kasi nung panahon yun, nakausap ni Enrile
Kasi si Ferdinand Marcos, tumawag sa kanya, sabi ni Enrile noon Mr. President, enough is enough. Kasi may kahilingan niya ganun. Kasi tinawagan din si President Marcos na ni President Reagan. Reagan, ng US. Na yun nga, tinutulungan nga siya. Yun ang sabi, tulungan daw siya na yun na, may helicopter. Sinabi sa kanya kung anong paraan, paano siya sasagipin ng US. Kasi kung di sila lumabas ng Malacanang, yak. Talagang lulusog, palabusog na yung tao. Sa Malacanang, iba pa yung sa EDSA. Kasi maraming tao rin sa Mindiola, puno rin yun. Magmula Palangka, paikot, Malgarda, puno yan, hanggang sa Quiapo. Mas maraming tao ron. Ang lusog ng Malacanang na wala nang magawa yung mga sundalo, napaligiran na sila Iba, dumadaan sa Palangka, yung iba sa likod ng yung may kasi yun, ilog din sa banda ron Sa likod ng Malacanang, ilog yun, patawid ka naman ng nun, pang of course, mga yun ang kaya kami, nakadikit ako kay FBR, tama, sa dito sa Krami, nangyari. Lahat, sabi ko yun, doon din yung naharap. Kasi nung panahon na yun, kaya hindi kumikilos, dahil talaga nakikita ko naman kasi, ewan ko lang nangyayari sa karsada noon, yung people power, di Garcia ng Bulaklak. Sa akin, hindi talaga kikilos na yung mga tao roon, yung mga nag-aantay ng command. Nag-aantay sila ng command ng boss nila kung gagalaw na sila. Kaso, yung magkukuman, nag-defect na kay FBR. Si General Tadjar yata yung Tadjar. Yan. Nag-defect na yun, mga Kaya hindi sila, ang sundalo roon, mga army, hindi, nag-aantay sila roon, na wala silang naantay. Wala silang antay, hindi sila mag-move talaga kasi nag-defect na nga. Si General Tadjar, yung mag-uutos. Shortcut ko na, sa madalang salita, eto na, sabi ng Enrile, madaling araw, hawak ni Enrile yung pusi niya, hawak niya. Pero si FBR, relax yun, tabako lang. Walang baril yata, walang baril minsan. Tabako lang, Hindi siya parang, sanay siya sa gera yata, si FBR. O si Enrile, sabi ko noon, bumaba na kayo. Kami nang bahala dito sa taas. Kasi madaling araw, pumunta rito si General Sotelo. Colonel Sotelo. Colonel pala si Sotelo noon. Yan, yung si Nick Joaquin, buhay pa. Si Nick Joaquin. Kasama yan sa helicopter. Helicopter. Tatay niya. Daw nakakwento namin si Nick Joaquin doon sa Krami. Ngayon, sabi niya, ni Enrile na, bubombahin na atong hindi sa tao bubombahin mismo sa General Headquarters kung saan nandun si Enrile at saka si Ramos, kami nandun yung opisina mismo kasi malayo ang EDSA General Headquarters mismo titirahin ni Sotelo, hindi sa EDSA. Ngayon yung paikot-ikot helicopter yung sinabi na hindi kami bumaba, natakot nga yung ibang Koreano na cameraman kasi nandun din may foreign media na rin, mga Korea, Japan, mga sa Amerika, si Ted, pikat na noong araw, Ted, sa Amerika, Ted, kalimutan ko maliit na tao pala nun. Yung mga announcer nung araw, mabigis sikat sa Amerika nung araw, andun. Si Lee Andres, Channel 4, siya ang nag-hook up dun Kaso, pinutol nga noon. Tapos yun, ang nangyari, Hindi kami bumaba. Si Freddy Aguilar, kami Freddy Aguilar Sabi sa kumiinom ako ng kape. Sabi ko, Freddy Aguilar, gusto mo kape? Oo, likod daw sa likod. Timplahan ko siya ng kape. Si ang assist ka kay FBR, si General. Colonel pa rin nung araw. Colonel Honesto Isleta. Siya yung kasama namin doon sa loob. Siya yung nagpapaano ng mga sundalo. Ang bandang huli nga, tapusin mo na ito kay Sotelo. Yun, nung natatakot na kami, kasi inantay bubombahin Sama-sama kami sa taas. Umiyak ngayon ng mga Koreanong reporter, umiiyak, naninervyos.
Ay, gumanon-ganon na helicopter. Mga alas 5 na ng madaling araw yata yun. O, ganun yung helicopter. Ang bandang huli, bumaba ang helicopter. Sotelo. Kasi, hindi lang si Sotelo ang helicopter eh. Mayroon siyang backup na helicopter din. Tatlo silang mag-ano eh. Tatlo yata ang helicopter yun. Eh, nag-aantay din ng si Sotelo rin magkukuman sa dalawa eh. Nung ano eh, helicopter eh. Eh, nung ano, dahan-dahan, biglang bumaba ang helicopter. Pagbaba, nasasabi na ano, ni Enrile, the war is over. Nakikita, iyakan kami lahat. Iyakan ako, talagang napalulo. Kasi, hindi namin akalain mamamatay na kami. Bubombahin kami. Si Sotelo bumaba. Naiyak kami gano'n. Kasi nalubong nila sa baba. Doon, nagbabaan. Pero hindi sila FBR sa baba. Ano lang, kailangan Isleta. Salubong sa taas. Yung mapaiyak ako. Nakakaiyak talaga eh. Eh, sino mo hindi maiyak kasi ninenervous ka na. Bumbahin ka ron eh. Tapos ng bandang, ito nang nangyari noon, bandang huli, ang nag-defect, kasi ito lang ang mga Marines. Mga Marines talaga, ano yan, loyal yan kay, sa mga presidente, di ba? Kay Marcos. Palusob, sabi ng mga tao, ako, lumulusob ang Marines, ang mga ano yung time, yung pala, false alarm na naman. Maraming false alarm nga eh. Nung una, sabi ni Enrile, meron ng tangke sa gate, ng gate 2 ba yun? Ang gate 1 pala. May tangke na nakabang. Yung sa amin, malapit sa General Headquarters, yung gate dito, malapit. Hindi sa EDSA. Yung pala, false alarm. Ano pala, tawanan nga kami sa loob. Eh. Wala pa yung Sotelo bumaba. Kasi, pasensya ka na, kinikwento ko na huli. Eh, pero una pa yun, Sotelo. Yung sabi ni Enrile, false alarm. Ayun pala, sa ating pala yun, na-truck ng basura pala yun, hinarang sa gate para hindi yun. Bawin ko Sotelo nga, yan, nag-detect na. Ito nga, bandang huli, nag-defect na yung Marines. Sabi, ito na naman, panibagong gera na girahin, lulusubin na. Lulusub na kasi mga mas ito eh. Eh, hindi naman pala kaintindihan eh, may mga bandera na nga puti eh. Surrender na nga eh. Surrender, pero mga sabi hindi, lulusog ng mga tao, sabi lulusog. Eh, surrender pala yun. Ngayon, dumating sa karami, hindi pinagkatulad kay Colonel Sotelo eh. Pasensya na tayo, lahat ng baril nyo, ilagay nyo sa gitna. Doon sa pero hindi sa loob ng opisina. Kasi dalawang may labas, may maraming bandera, may loob pa. Parang press conference kati mesa ni FBR doon sa labas eh. Ng opisina, may dalawang may pasukan talaga ng opisina, doon kami sa loob. May telepono, may Yun. Yung bandang huli, mga itong mga Marines. Yun, mga Marines. Yun, ang nangyari nung people power. Ngayon, people power yun. Tagumpay yun. Takbo na. Sabi ko nun andyan si Cory Aquino. At balita na susunduin na ng Amerikano si Marcos. Kasi si Enrile mismo, kasi si Enrile kinakausap eh. Sinabihan na si Marcos na kukunin siya ng Amerikano. Kasi nakausap din. Yun. Binalita na paalis na ng Malacanang. Tagumpay na. Wala na. Tagumpay ng palakpakan na. Tapos takbo na sa Green Hills. Doon sa Green Hills, doon sa Club Filipino yun. Yun, doon nagtakbuhan. Si Cory Aquino, manunumpa. Pero niyayaan ako ni Freddy Gran, punta tayo doon. Hindi na ako tumama. Kasi andun ako sa pagod na ako. Talagang puyat kami, 3 araw yata. Kasi umpisa ako madaling araw. Na kung saan wala pang tatao. Maluwag pa EDSA noon, maluwag pa. Nag-formation pa lang sa
Sa Aisitan sila sa Aquino, no, yung member mga Atom, mga marka. Hanggang yun na. Kasi dumaping tao, kasi ano, pati si Nora Arnor, binatikos ng gusto kasi defect din si Nora Arnor eh. Sila Gaspi, nanonood ng tao, gano'n, sinisigawan. Pero banda ko, okay na, pwede kayo usapan na, ganito, atin yan. Ayun na, natanggap na rin ng tao. Tapos, mga t-shirt na Armed Forces of the People, kay Nora Arnor yun. Bigyan ni Nora Arnor doon. Daming mga pagkain, mga alak, stage na alak, andun. Sa loob ng krami, mga bigas, sakong bigas, dami. Hilaw pa yun, yung mga iba pa yung luluto. Doon sa salakot yan, niluluto, yung mga hilaw, sa salakot. Yun lang, yung sa akin nun. Ibig sabihin ko, pasensya na kayo, mahaba ito naman. Pwede ko tuloy sarili ko na. Pasensya na po kayo. Ibig sabihin ko, mahabang proseso, people power. Kami. Kaya sinasabi ko, ngayon pa lang, lumabas na kayo. Kung gusto nyo ng ganun. Para habang unti-unting dumadami, akong ganito lang, sample lang. Masisita mo, doon sa kami kada biyernes namin, tinan mo, dati 4 lang sila, ngayon pumunta ako ron, hanggang sa parami na kami. Pero hindi naman talaga kami big time, no? Kasi hindi pa talaga yung mga big, hindi pa maano yung mga big time na yung malalaking organization. Dapat gawin na nila yung ganun. Labas na kagad. Kunyari, mas kaunti pa lang. Kasi sample, kada biyernes. O kada Sabado. O schedule, hindi kasi nila kaya araw-araw tulad ng ginagawa namin. Ewan ko lang Kasi nung araw kami, nagkakamalang kami NPA nung araw. Ang payat ko talaga nung araw. Ang itim ko pa. Kung nakakita niyo ko nung araw, ang payat ko. Halos pagkain namin, araw-araw markam, kaya mamangitin doon. Ito, kunyari, gawin nila. Kada Sabado, or Biyernes, labas din sila, Habang kasi mga tao, habang tumatagal, nakikita ng tao, yung pinaglalaban nyo, parami yan. Susunod, marka naman, ikot na naman. Tapos, hindi mahaba na kaunti. Next Saturday naman ulit. Marcha na naman. Habang yung pila ninyo nagmamarcha, mahaba na yan. Paibig sabihin, parami yan. Kasi gano'n ang tao eh. Walang nakikita. Wala, hindi sila gusto nila. Kaya, sabi ko, masisampulan kayo. Huwag kayo 10 kayo. Walang problema. Karapatan nila mga tiyaw. Siyempre, meron ba? Siyempre, alam ko mga labanan ng kanya-kanyang kumbaga sa die hard. Kanyang yan kampihan yan Pero, ibig sabihin ko, sa akin, gusto ko, nananawagan ako, yan, sa Maisog. Kasi Davao talaga, sila Maisog. Pero alam ko, maraming Maisog dito na member, yung top organization ng top organizer. Yan, under ng Maisog. Alam ko marami sila sa NCR. Dapat gawin nila sa NCR, magmarka na kayo na magmarka araw-araw. Kasi, di mo mag-rally, tapos, magsasalita ang mga speaker. Pagkatapos ng magsalita ng speaker, uwian na ang tao. Walang action, uwian na. Ayun, gano'n lang. Tapos may rally na naman. Gano'n naman, magsasalita na ulit ang mga speaker. Pagkatapos ng magsalita ng speaker, marinig sila ng tao, uwian na. Pero hindi dapat gano'n. Dapat, boses ng tao ang dapat yung iparinig. Boses ng tao. Ito, kahirapan. Minsan, di-discuss ko yung kahirapan. Ang maraming issue kasi. Maraming issue ngayon naman, ako, marami pa sana akong masasabi. Kaso, ako, sa totoo lang, pasensya na kayo sa aking mga kasama.
Kasi noong araw, Duterte ako. Oh. Tapos, 2022, nag-Leni Robredo ko. Kasi, ako to eh. Hindi na ako kayang pigilan kung saan ako pupunta. Oh. Si Tatay Digo nga mismo eh. Sinasabi na nga, bangag yan eh. Bagong gano'n eh. Oh. Nung nung ano lang, nung election ng 2016, sinasabi ng FBI ni PR diyan nung araw, ni Tatay Digong na magpapamilya, magnanakaw, uupo naman sa Malacanang ulit. Ay, nakaupo na nga. Nakabalik nga. Kaya ako, pasensya na kayo. Ito na nga, kinikwento ko sa inyo kung bakit ako saan ako nung araw kasi talaga anti-Marcos talaga nung araw. Kasi nakikita ko rin naman magmula Marcelo na susundan ko yan. Ewan ko sa akin opinion ko ito. Ewan ko sa inyong pakiramdam kasi sa amin talagang nakikita namin yan kung alam ko, mga di maniniwala dyan, siyempre natural. Mga Marcoses yan, mga loyalist Marcos. Pero kami, against kami. Ngayon, ito, noong ko pa sinasabi talagang ayoko rin maupo si BBM. Kasi nga patay upo. Ito, pinabalik ni Cory Aquino ang mga Marcoses. Napakabait talaga ni Cory Aquino. Okay lang yun, napakabait. Pero naman, pinagsamantalahan naman nila na inisipan naman kagila kung paano sila makabalik ng Malacanang. And alam ko na, 1992, simula na. Tinesting ni Melda Marcos, tumakbo siya ng presidente rin eh. Naglaban-laban kasi si Ramos, Miriam Santiago, Danding Cuangco, Mitra, Salonga, Melda. Pang-anim yata, pang 1, 2, 3, 4. Pang-5 si Imelda Marcos. Ang nanalo noon si FBR. Ang nanalo. Kasi malakas pa alam mo sino nang panalo kay FBR? Si Cory Aquino. Istorya yan eh. Istorya ko kaunti Dati, di ba, may convention ng LDP. LDP pa nung araw yata LDP. LDP laban. LDP. Natalo si FBR. Nanalo si Mitra. Si Mitra tatakbo ng LDP. Ginawa ng FBR. Takbo siya. Kumuha siya ng sariling lakas. Lakas tao muna. Ang pinag-usapan, lakas tao. Kung saan ang founder niyan si Norberto Gonzales. Lakas tao. Kaya ang ID namin yung araw doon, may pasimple ako ID yung araw, stop. Kasi, kwento, buhay pa si Gerald Sleta. Medyo under ako. Medyo, hindi ko na, yung sama yun, intelligence, sa loob ng ko. Ito, nasan ako, nawawala naman. Sorry napunta naman ako. Nawala yata sa sinasabi ko ano ba tayo? Nanalo, tinesting niya ni Imelda. Pang-5, ibig sabihin, may bumuboto ko, meron pa siyang milyon din, kasi 2 milyon. Yun, tinesting nila. Inisip nila, mabuti pa, magsinungaling tayo. Paniwalaan natin sila sa kasinungalingan natin. Kaya sinimulaan nila, hanggang yung mga, kunyari hindi na alam, yung mga coordinator, na naglulunsad ng membership form, ng bagong lipunan ba yun? Loyalist Marcos, hanggang mga pangako sa tao, hanggang yung, milyon-milyon yata nag-member dyan. Tapos, pang gano'n, paano si Melda Marcos, pa-interview siya. Kay Mel Canco, sa foreigners, sa mga foreigners, pa-interview rin siya tungkol sa kayamanan nila. Na sinabi nila, meron daw silang pera, ginto, at ang mga ginto, ang dami. Ang kinuwento nila, magugulat kayo.
Siguro maniniwala dyan. Kasi kung talaga sa ating ginto, tayo ang pinakamaraming ginto. Lahat ng ginto sa buong mundo, pag samasamahin mo, kulang pa yun. Sa sinasabi ni Melda. Tapos ang pera raw, mga 200 plus billion dollars. Oh, na kung saan sabi ni Imelda Marcos, hindi lang Pilipino makikinabang dito, buong mundo. Pag ito nakuha natin. Yun. Ayun yun Kaya nakabalik sila sa Malacanang. Ang daming nabudol. Since 1992, ang daming nabudol. Pero okay lang yan. Ngayon, yung mga KBBM nabudol, ganun talaga. Kasi hindi mo natin din alam yan na, alam ko kasi na lahat ng politiko kasi, pag nangako yan, alam mo napakbay, maka-Diyos, makabayan, makatao, lahat yan tatakbo yan, maka-Diyos, makabayan, makatao. Hindi mo kasi malalaman kagaya pag di pa nakaupo. Di ba? Hindi natin masisisi rin tao. So, yan ang nangyari nun Kaya ako, noon pa man. Kaya pagpasensya nyo na ako, yun naman yung sa mga kasama ko sa kay Lenny Robredo, pasensya na kayo, patawarin nyo na ako kung bakit ako bumalik dito kay Tatay Digong. Kasi may istorya rin naman ako. Istorya rin yan. Naging ako dyan. Hindi lang ako bumuluntir, sumuporta. Nagtrabaho ako mismo. Hindi ako vlogger. Hindi, nasa underground, nasa ground kami. Ako ang chairman ng MRRD NECC. Ang ibig sabihin Mayor Roa Rodrigo Duterte, National Executive NECC, National Executive Coordinating Committee. Yun. Chairman ako ng Makati. Chairman ako ng MRRD NECC noon. Yung hirap namin noon, kung magkakapang kami, ganyan nilalait kami nung araw. Alam nyo, nung araw, kaya wag ako, hindi ako nag-ano kung sinasabi nila na wala nang nakira kay Tatay Digong na mga politiko at alisan sa kanya lahat at lumipat na sa mga malalakas. Huwag na kayo magtaka. Nung tumakbo si Duterte, Tatay Digong, nung tumakbo siya ng 2016, meron ba mga politiko dyan? Wala naman. Taong bayan na nagdala dyan. Taong bayan lang nagdala dyan. Bakit parang siya nanalo? Walang politiko. Meron politiko, si Amy Marcos, kaya lang, kasi si Amy Marcos magaling yan. Magaling yan, mautak. Matalino yan. Na nagmana talaga sa tatay niya. Si Bongbong wala. Si Amy Marcos na nagmana, Ferdinand Marcos Sr. Mautak. Alam na kagad Alam niya ng takbuhan ng politika. Mas malakas na ito si Duterte. Malakas to. Suporta siya kay Duterte. Siya lang ang politiko, siya lang. Pero karamihan mga wala. Sa lokal, wala. Kami nga sa Makati, kaya para kaming tayo noon. Kaya alis pusta. Doon kayo, sa nyo. Kasi hindi ako takot. Kasi ako, hindi ko nakapala mukha ako na magbigay ako ng mga leftist, mga sasabihin sa akin mga yan. Mga ng manyakis. Mga ng nag-rapey. Gano'n. Alambra. Okay lang, hindi ako go. Ito lang gano'n nang labanan Alam mo kami panlaban niya. Sila may mga pera. Pero kami volunteer talaga. Nag-aarap kami ng mag-sponsor. Wala. Kami lang pera din ng sarili namin. Ayun ang meron exposure din. Minsan, natuwa kami. Exposure ng mga t-shirt, tsaka mga paraphernalia, yung mga pamphlets, yung mga sticker. Tuwan-tuwa na kami noon. Kasi meron ako ipapakalat. May bibigay kami. Magkano ako ng mga tao. Yun. Pero kulang pa rin. Mga pinamimigay namin kulang pa rin. Naghanap pa rin kami ng Ganun katindi kami nung araw. Yan. Hindi ko pinagayabang kasi saan na kayo. Ako sa totoo lang ayoko sana mag-vlog. Kaso subukan ko naman. Noong pa sana, 2016 pa sana ako gusto Kaso, medyo mahal pang tiyempo. Kaya ito, ngayon, parang
pangalawang vlog pa lang ito. Medyo hindi pa tayo sanay. Kaya alam mo, hindi tayo pwede pa sumabay sa mga, sa mga aking mga idol. Mga idol ko lang dyan, si mga sikat. Tayo pa, sa mga ibang mga vlogger na mga mabibigat na, mga tayo pwede sumabay dyan. Pero sa akin lang, opinion ko lang ito, ang mga sinasabi natin dito. So, yun nga, dapat tayo kung gusto nyo na marami akong nakikita sinasabi dyan na ito, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Lalabas na tayo, kailangan na ng people power, hindi ganoon. Hindi pwede salita lang. Sipag ang kailangan. Sipag at tiyaga. Huwag na kayo magantay na pararamihin pa tao bago kayo magsilabas. Hindi. Maski tatlo na nakikita nyo. Basta pag niyaya kayo, in-invite kayo, punta kayo. Kung nasa puso nyo. Hindi na kailangan pa yung sasabihin na kantyawan ka, makantyawan kayo, kantyawan tayo na, ilan lang kayo, pinupog, nilangaw. Normal lang yun eh. Normal lang yun. Reaction nila. Siyempre, alam mo sasabihin lang, tinitira mo si BBM, tapos BBM sila. Alam mo sabihin nila, very good kayo. Siyempre, hindi normal lang yun. Kaya huwag tayo tayo mahiya. Ilabas natin, ganda puso natin. Yan. Ako, tinatawag ko yung mga maisog sa NCR. Okay, may yan ang nakakaunti sa sama. Basi parami ng parami rin yan. Arawin nyo na yan. Kasi, hindi man lalabas ang tao dyan kung hindi nga arawin. Ito, ikikwento ko sa inyo. Kung ito kasi, ganito bakit ako naging Duterte? Bakit ko ba kinumpanya pa? Nag-volunteer ako kay Rua Duterte. Kasi ito, nung araw kikwento ko sa inyo, bakit maraming tao na nagtiwala kay Tatay Digong? Bakit maraming tao na ang puso nila kay Tatay Digong? Basta sinasabi niyo, palamura. Ang minumura mo yung mga kriminal tsaka mga kasi nung araw ganito. Nung araw kasi, galit na galit ako. Ang drugs, kalat na ang shabu, parang palengke. Lahat. May patayan dito, patayan doon. Sa lugar ninyo, bawat kanto sa tindahan, meron pusir. May sumasalubong na alwag-alwag. Sumasalubong at bibili ng shabu, antay ka lang dyan sa tindahan, inom ka lang soplit dyan, o yung beer. Dating, gano'n nung araw, may parang palengke, kamag-anak, nanay at tatay, anak, shabu, magpipinsan, kasama-sama, at kasama ang nanay, nagsasabu, sa bahay, nagkakarakros, o ano-ano mo, nagdadadais, alipas oras, o nagtutongi sa isang kwarto, nagkukulog, habang nag-drug. Dami, mga nagtatrabaho sa Malacanang, empleyado, kalat tong araw ng drugs. Lahat, driver, sasakyan. Kalat, hindi nga mga pulis, meron Tapos uso pa nun ng yung huli dam. Kakarga ka ng nung araw. Patayin dito, patayin doon. Nagpapatayin nung araw. Mismong magkakalaban ng mga drug pusher, yung mga drug lord. Pag pinasok mo nila, ang balwarte nila, o titirahan sila. Yung sinasabi mga salvage, sila rin yun, kasalvage yan. Yung sinasabi nilang merong tawag doon, pumapatay na tawag ito, pumapatay sila ng para mag-volunteer din sila, vigilante. Hindi totoo yun. Hindi vigilante. Sila sabi na kunyari vigilante, pero sila yun. Ay may mga atraso. May atraso, may utang sa drugs. Papatayan. Pag nahuli ka, patay. Dito nga lang sa lugar na araw.
Oh, kada ano, patay dito, patay doon. Bulakta. Oh, barangay Tanod, Bulakta. Yun nga. Saka sa kotse, mag-boyfriend, ano, dahil sa drug, bulagta. Ang dahil bulagta na, tapos kayo, ngayon, nung narinig si Duterte, Tatay Digong nga, yun nga, na doon pinangako niya yung war on drugs. That, doon kami nabilib. Doon kami, kasi pinupus namin talaga. Wala kasi nung araw na nagsasalta ng ganyan malakas ang loob na labanan natin yan. Kailangan ng ganito ganon. Kasi yung pagsabi mo war on drugs, kalokohan naman na walang mamamatay dyan. Alam naman, nung araw na wala pa siya. May patayin dito, patayin doon. Sila rin yun eh. Oh. Ngayon, war on drugs. War on drugs talagang palaban kasi yung mga kalaban. Yung mga tinatawag naman na ano lang dyan eh, para bang hindi man talaga yung drug lord eh. Pinagkakatiwala ng mga drug lord. Ang drug lord, hindi yan hindi yan nagpipicture. Para bang sa wedding yan eh. Gambling lord, hindi magpapapicture. Oh, may mga tao rin yan, mga kunyari, ikaw ikaw ang ganyan yan. Hindi yan magpapapicture. Nakatago yan. Oh. Kasi malalaman sila, kaya nga tax invader lang dapat dyan eh. Oh. Dito rin sa mahirap hulihin ang tinatawag ng drug lord. Yung iba nasa ibang bansa yan. Oh. Mahuhuli mo lang dyan, hindi talaga drug lord yun. Yung mga big time din na tinatawag na hindi man talaga drug lord. Yung mga katiwalan, mga may general, mayroong dyan, mga politiko. Nung araw nga yung politiko nung araw, nagda-drug, di ba na maraming nahuli na bago umupo si Duterte? Wala pa. Nung di pa nakaupo si Duterte. Oh. Di ba si Marrojas nga, alam niya kung saan siya may shabu. Siya mismo alam niya, di ba? Sinabi niya nung 2016. Alam niya kung saan may shabu. Oh. Sabihin, talamak talagang shabu nung araw. Alam niya mas sino. Nung araw kasi, mga oligarch, yung mga mayayaman pala, yun hindi nila, sa loob sila ng village eh, may mga gate, kaya hindi nila naramdaman yan eh. Sa mga mahihirap kasi yung shabu niyan, kakita dyan, yung mga mahihirap, yung kawawang mahihirap kasi, mura lang piso-piso lang nung araw ng shabu, 100 piso meron ka ng shabu. Ano na ibig sabihin ng piso-piso. Kaya, ang daming naimaling dyan. Tandaan nyo. Kaya yung war on drugs tsaka corruption, galit na galit kayo dyan corruption ng araw. Ito nga yung corruption. Ngayon, at saka naman ako, sa kanya naman ibinibinta ngayon. Ito nga yung, ang alam ko, si Trillanes lang naman yan ang gumagawa niyan. Next time pa sa ICC, yung si Duterte, drug lord yung sa Davao. Sila ang may mga sa drugs. Pero kung mag-isip tayo, ang lakas ng loob ni Tatay Digong nung araw, ni Duterte nung araw. Na ibulgar kung sino-sino yung nakalinya niyan na nag-ano sa drugs. Di ba? Mga general, sinulgar niya. Oh. Kung sino, sabi nila, kaibigan din niya, pinalaban nila, kaibigan daw ni Duterte, si Lim, kasi nakasama niya sa kasal, naging kumpare niya sa kasal din. Pero hindi nagka-close na, sabi nga, tumakas, pinatakas ni Duterte, pero siya, galit si Duterte rin eh. Ngayon, bakit? Hanggang ngayon, wala. Anong mahina? Ngayon tataka ko sa kanya ngayon na binibintang, gano'n, pero, ewan ko lang at kailangan patunayan. Gusto patunayan talaga. Itong ICC, itong ikikwento ko ICC Sa akin opinion ko lang Pero hindi ko naman sinasabi mag-relax lang tayo, baka Hindi, sa akin opinion lang ito. Sa akin opinion, hindi man tanga itong mga ICC. Na basta-basta lang lalapitan sila. Sabihin, eto mga ganyan-ganyan, eto mga witness, eto mga ganito, eto mga kapamilya ng pinatay, maniniwala na kagad.
ang ano, sige, warrant of arrest na kagad yan. Hindi, may proseso yan eh. Kaya nagtataka ko sa Sabi Trillanes, nandiyan ang warrant of arrest. Nagtataka rin ako, paano magkakaroon ng warrant of arrest? Eh, wala pa kang ano, wala pang, iimbestigahan pa nga lang. Hindi pa nga eh. Mag-iimbestiga pa lang. Kasi tawag na blue note ba yun? Blue note. Kasi dalawa na blue note at saka red note. Ang red note, yung warrant of arrest na yun. Yung blue note, yung ano yun, yung nga, mag-iimbestiga muna yung mga ICC. Ito may gusto nga imbestigahan. 5 tao yata, mga generals din yata. No? Kung kasama siguro sila Rosa, parang kasama sa kanyo, imbestigahan sila. Pero sa atin sa Brazil, kung papayag silang pa-imbestiga, okay lang. Pero hindi sila pwedeng pilitin na pag-imbestiga, pag-imbestiga, tanungin. Kung ayaw nilang magpatanong, pag-imbestiga, wala silang magagawa. Kaya paano makakawa ng ano yan, ng warrant of arrest yan? Hanggang hindi pa nagsisimula yung tinatawag na investigation. Di ba? Kaya kung doon ako tataka, kasi di ba basta, matagal ko rin sabi noong pa ilang taon yan, no? Sinabi na sa ICC, ilang taon na ngayon, magka-3 taon na ito. ICC pa rin, no? Pero mabang proseso pa rin eh. Kaya ito, sasabi, ilalabas na. Pero, wala, naimbestigahan na ba itong mga ano? Kasi hindi man one-sided ang ICC. Hindi one-sided ICC. Kailangan ng ICC. Ano hindi yung kabilang panig? Hindi yung ICC, hindi yung tanga na, okay na, naniniwala kami sa inyo. Gaano na kayo warrant of arrest? Hindi man ganun. May marunong din ng ICC. Pero, let me see, tingnan natin. Kung totoo yung sabi nila na andyan na ang warrant of arrest, shortcutan, ganun. Pero alam ko, may proseso pa yan eh. Ito nga eh, mag-iimbestiga pa yan sa dapat nilang imbestigahan. Kasi, may nabalita na ba tayong inaimbestigahan na ba si De La Rosa? Natanong na ba? Natanong na ba si... kung sino man tanongin dyan? Natanong na ba si Sara Duterte? Natanong na ba si Bongo? Natanong na ba yung mga generals? Ganyan lang yun eh. So, kaya, yun eh. Kasi, tataka rin ako eh. Yung ICC, pero tudan na natin. Ako lang ha. Tanong ko lang, ngayon, panahon nito, na walang war on drugs, ano lang, simple lang na ni PBBM, na normal lang na manghuhuli ng drugs, big time, nasaan na? Yung huli sa Batangas Batangas ba yun? Yung driver namin, hindi pa iniimbestigahan sa nasaan na eh. Bakit na biglang nawala yung driver? Dapat imbestigahan ng gusto yung driver. Ang dami dapat patunayan yan eh. Wala namang itong tawag na war on drugs. Tsaka tanong ko ha, ito bang inaano ni Bongbong ngayon sa nakatutok din sila sa drugs? Tanong ko, wala bang namatay? Ha? Kung may namatay, dapat imbestigahan din siya ng ICC. Bakit, di ba? Pero hindi natin bakit? Ito ngayon, baka itong nagwala mo po si Bongbong Marcos, diba? Baka may mga 600 din na mamatay. Pero sa susunod, nga pala, i-research ko yan, nga pala to. Ito naisip yan. Yun lang. So, marami pa sana akong sasabihin, kaso isang oras may gitna, baka na, naman, sa ibang araw naman, itong kahirapan sana next time ko na lang itong kahirapan. Yung nangyayari, bakit bang mga issue tungkol kay BBM. Simple lang naman magpa-hair follicles ka na, President Marcos.
Nananawagan ng taong bayan. Simpleng-simple lang naman ang inihiling sa'yo. Bakit hindi mo pa ano? Kasi hindi ka ba nahihiya niyan? Alam mo, may mga picture na gano'n. Ikaw raw sa ilong, may puting pulburito, nakikita sa video. Oh, yung mga anak mo, pati yung kapatid mo, dito 5 nadadamay din sila. Hindi mo ba na ano yun? Oh. Kasi, ano yun, nakakaya rin yun eh. Tawagin ka ng bangag, tawagin ka ng adik, cocaine. Hindi man totoo. Pero kung ayaw, kung hindi talaga, talagang pinagnatawan mo yan na ayaw mo magpa-hair follicle test, drug test, talagang maniniwala ng tao sa'yo na ikaw ay addict sa cocaine. Hanggat di ka nagpapa-drug test ng hair follicle test, talagang maniniwala ng tao talaga na addict ka. Yun lang. Nagtataka kami, nung araw pa dapat yan eh. Nagpa-hair follicle test ka na eh. Dapat di mo na inantay pa na lumala yan na lumala. Oh, nakakaya yun eh. Sa pamilya mo. Oh, iba mong pamilya sa no. Hindi lang mga Marcoses. Mga Barba dyan, no? Di ba? Pamilya mo rin, mga Barba, mga, ano to? O, mga Romaldes, mga, si, Barba, pa, At marami pa eh. Locos, di ba? Sa Leyte. Isa lang bagay yan, magpa-hair follicle test ka na. Yun lang. So, tulungan sa akin mga, uulitin ko, mga dati kong Kalene Robredo, pasensya na kayo. Yun lang talaga. Kung galit kayo kita tayo digong, okay lang. Respetuhan tayo. Ako rin kasi galit naman ako kay BBM. At marami naman galit kay BBM, hindi lang ako. Kaya so, ganun talaga ang politika. Tanggapin natin, magkakaiba tayo ng prinsipyo, magkakaiba tayo ng pananaw. Yun. Pero sa akin lang eh, ayoko ng popcorn lang sa bahay tayo. Magsilabas na kayo kung gusto niyo. Kung gusto niyo sinasabi niyo, nakikita sa mga ano niyo na people power na. Hindi ganoon kasimple. So nyo, ngayon pa lang, saan nyo na, huwag nyo na antayin pa yung people power, huwag nyo na antayin pa dumami ng tao, para maglabas nyo, huwag na. Kung nasa puso ninyo, labas kayo, huwag kayo mahiya, ba't kayo mahiya? Basta sabi mo, kaunti lang, huwag kayo mahiya, sa kantya-kantya, huwag kayo mapakantya, normal lang yun. Marami, so, next time na lang po, pag-usbay natin pag-uusapan na medyo, siguro naman marami pa kasi akong dapat kalikutin dito na hindi ko alam. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Next na tawag na vlog. Sana supportan niyo na po ako. At sana naman po subscribe niyo po ako para naman po meron pa tayong next na video para tuloy-tuloy ang video ko. So, maraming salamat po. Tama. Nandito lang po.